This is Channels. We listen, we tell, we inspire. This is Hindi lamang po mga regular na mga sundalo ng ating hukbong katihan ng Pilipinas ang nag-aalay sa kanilang mga sarili at nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Nariyan din po ang ating mga reservist o mga laangkawal na ating nakikita sa mga pangunahing kaganapan, mga pangunahing kalsada sa tuwing sila ay ipapatawag ng kanilang mga unit. Sila man din ay nag-aalay sa kanilang mga sarili at nagsisilbi sa sambayan ng Pilipino. Sa dokumentaryo pong itong Serve and Save, sila po ang ating bibigyang boses. Makapangyarihan ang Republic Act 1777 na mas kilala bilang Citizen Armed Force o Armed Forces of the Philippines Reservist Act dahil ito'y nagpapatibay sa pagmamahal ng isang Pilipino sa kanyang bansa. Makapagpapatunay nito ang nagretiro ng general sa hukbong katihan ng Pilipinas na si Mayor General Leoncio Serunay Jr. na nagsimula rin bilang kadete ng Reserve Officer Training Corps dito sa kung saan namin siya kinapanayam sa Camp San Gabriel, Mintal, Davao City. Yes, I started in 1985 here in this camp, in this verdant ground as provisionary second lieutenant. Dito ako nagsimula. Gusto ko sabihin sa inyo that I am the first product of this camp who became a general. Nang pinili niya ang landas sa pagiging opisyal ng Philippine Army, bit-bit ang karunungang nakuha niya sa ROTC. Nagbigay dangal siya sa bansa nang kanyang nakamit ang kalinisan sa pamamahala sa mga Army units na kanyang pinamahalaan. Nung ako ay naging battalion commander in Bicol Region, my battalion was adjudged as the best maneuver battalion in the whole Army. Yeah. And I was extended as battalion commander of 22nd Infantry Capgo Battalion. Na-erase ko yung corruption doon. In fact, I returned to the government 18 million pesos arose from unclaimed subsistence allowance of the Capgo. There I was noted. Kaya yung iba nagkakaso pag na-assign dyan, ako naman nagbalik ako ng pera. Kaya kiprogram na nila ako sa Armed Forces. I am a reserve officer. So nung binigyan nila ako ng pwesto as Deputy Brigade Commander, sabi ko sa kanila, siguro may plano kayong gawin akong Brigade Commander. And true, naging Brigade Commander ako, then I was promoted as General. Dumating man ang panahon na kailangan na niyang talikuran ang regular na pagsisilbi bilang sundalo, ay hindi pa rin niya hinayaang mawalay sa propesyong mas humubog sa kanya sa pagiging isang responsableng Pilipino. Sa pamamagitan ng Reserve Command, patuloy siya
sa pagiging isang kawal Pilipino. Nung nag-retire ako, na-realize ko na kung mag-serve man lang ako outside my military career, doon ako sa kabaro ko. So I decided to join the Reservist Corps, kaya na-incorporate ako as member of the Reserve Corps. So ito na ngayon, I'm still serving, although retired ako, I'm still serving our country as a soldier, as part of the Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ang dokumentaryong ito, si General Sirunay ay Commanding General ng 111th Standby Infantry Division, Advisor ng Reservist Officer Legion of the Philippines at Regional ARESCOM Alumni Association. Dala ng pagiging aktibo nitong si Major General Sirunay sa kilusang laang kawan, ay walang humpay ang kanyang panghihikayat sa mga Pilipino na maging kabilang sa kanyang kinabibilangan. Isa sa mga naniniwala sa kanyang pinaninindigan ay itong tagapangasiwa ng isang kumpanya ng heavy equipment sa lungsod ng Davao. Dala ng siya ay abala din sa iba't ibang civic action groups o pagtulong sa mga Pilipino sa iba't ibang paraan, ay mas minabuti nitong si Binibining Haino na sumalang sa isang basic citizen military training upang maging tuluyang kabilang sa laang kawal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. It's more of the service that I can give to the community and to the armed forces. It's not more of the uniform per se, but it's really the service, kasi I'm very active in many organizations. I'm a Kiwanis, I'm a member of a lot of civic organizations, even the religious organization, just for us to render service. Sa kanyang pagpapasailalim sa 45 araw ng pagsasanay sa Basic Citizen Military, 10 ng kanyang mga kasamahan ay mas lumalim ang pag-unawa nitong dating aktivista sa trabaho at papel ng mga sundalo sa ating bansa. When we had that field tactical exercise, they got my salute for that. I mean, the salute for the soldiers who render their service to the country, to the community. And then those small acts of them made me realize how vital they are in the safety of the community and in the country per se. Salute ako sa kanila. Sa nasabing field training tactical exercise, kanyang napagtanto ang tulong ng kanyang pagsasanay sa kanyang araw-araw na buhay. Each one has its own role. I mean, it's like movie. Each one has its own role. Hindi pwedeng sapawan. So for you to be successful in attacking, you need to play your role. You need to be focused. Otherwise, you can be killed. So that was a discipline that was really, I mean, for me, it helped me mold to be a better person. Kasi you can be disciplined. Diba? Pagka, like me, sa corporate world, dahil boss ako, okay, mando ka. Pero dun sa squad na yun, I'm an automatic rifleman. So I have a role because the leader is always the squad leader. So if the squad leader tell you na, ito ka doon, you roll, you drop, kasi may kalaban. So, I mean, shedding off your cape and then, eto, sa ganito na, for you to be saved or to save, kailangan mo makinig. Kailangan mo matuto. Ang realisasyong ito umano ang maglalagay sa kanya sa isang kalagayan na magpapatibay sa kanyang paninindigan sa buhay at pakikitungo sa makakasalamuhang Pilipino. You can be a different person. You can be a different Filipino walking because you will be more keen on how you can serve
and safe. Ang pangalan ni Private Jaime, 10 na mga nagsipagtapos ng Basic Citizen Military Training ay isusumite ng administering unit na Reserve Command Defense Group 11 doon sa Reserve Command ng Philippine Army upang magkaroon sila ng serial number nang tuluyan na silang sasabak sa iba't ibang serbisyo mayroon sa Reserve Command. Sa kanilang paglabas sa pagsasanay dito sa Camp San Gabriel, inaasahan sa kanila ang pagiging disiplinado at ang paggawa ng mga bagay-bagay ng nagkakaisa. Dito kasi, pwede nilang ma-experience na ma-expose, mabilad sa init, sumunod sa mga command without complaining. So meaning from that, yung bang nade-develop natin yung disiplina sa kanila. Magkakaroon sila ng teamwork. They can organize themselves as a team. Inaasahan din mula sa bawat nagtapos ang pagkakabuo ng isang kakayahan sa pamumuno para sa bawat gawaing iaata sa kanila. Kaya, mula sa isang bagong sibol, sila'y magiging hinug sa pagiging masasandalang laang kawal. Once you come and be a part of this courses or training dito sa loob ng 11 RCDG, we will be converting you from a boy to a gentleman, from a girl to a gentlewoman. Ang bawat dumaan sa masusing pagsasanay, madali na lamang umano silang buuhin para sa isang pagsisilbi sa nangangailangang Pilipino. Ang mission kasi namin is DOTEA, ang tawag ko doon develop, organize, train, and equip, no? And administer itong ating mga reservists. From that kasi, nagkakaroon tayo ng twist natin into yung appreciations from yung bang dati kasi tinitingnan na nila yung reservists as if, uy, gusto lang yan mag-reservice kasi gusto magsuot ng uniform. Gusto lang yan mag-reservice kasi gusto mag-acquire ng firearms. Ngayon, totally changed. Gusto na nila mag-reserve because meron na silang yung sense of nationalism. In a way, na feeling nila, once they wear this uniform, they are rendering service to the nation. Your training, you must keep in mind, because when the time will come that you will apply your training, you should always remember the basics that was taught to you. Number 1, military courtesy and discipline. Now you are part of the Armed Forces of the Philippines. Make sure that you wear your uniform, you wear your rank, you have your serial number with honor and patriotism, because you joined the reserve force because of your love for country, love of country. Remember the chain of command, because when you are with the AFP, you are with the reserve force, this is already different in the civilian life, no? Especially when you are in uniform. When you are in uniform, you follow your commander, inform your commander. So kung unsa may kasikas sa palibot inyong makita, you inform your commander or you inform your intelligence officer. That is very, very important. The country needs you. Your community needs you. We have to prepare for the eventual defense of this country. Maybe not in our lifetime, but we have to prepare and make our reserve force very, very strong.
Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, na mas nakilala ding Coronel sa Reserve Command, lalo na sa 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, ang isa sa mga sinasabi ni Colonel Josue Caberto na nahubog ang liderato dahil sa pagpasok noon sa ROTC. My interest with the military or with the reserve force started when I was still young. I was a cadet officer in high school, CAT sa among panahon kaniadto. Then sa college, nag-ROTC ko. So I spent 4 years in ROTC. I had 2 years basic and 2 years advanced course in UP Corps of Cadets. So 4 years ako nag-ROTC. Nakapasok siya sa UP Corps of Cadets at may ranggo ng probationary second lieutenant. Sa katunayan, kamuntik na siyang pumasok sa regular military, lalo pat sumailalim siya noon sa iba't ibang pagsasanay, kagaya ng Scout Ranger Orientation Course. Ngunit ang mapagmahal niyang ina ay hindi pumayag sa gustong pasukin ng anak. Dahil nakapasok siya sa trabaho matapos graduate sa kolehiyo, ay tumahimik ang kanyang gana sa pagiging kaparte ng hukbong sandatahan ng bansa. Ngunit nang siya'y naging mambabata sa Konseho ng Davao, muling nabuhay ang kanyang interes sa pagsusundalo. Sa panahong iyon, sa pagiging kasapi ng Reserve Force. Nang maging kongresista sa ika-3 distrito ng Davao, naging opisyal siyang bahagi ng Laang Kawal. The brigade commander at that time went to the US, so I was requested by then Colonel Tawan-Tawan to take over, and actually there were 2 of us who were full colonel at the time. Mayor Sara Duterte, who is also a full colonel, and myself. So I requested Mayor, ikaw may mayor sa city, you should be the brigade commander. And she declined, saying that she's very busy. And I told her I can work as her deputy, and she can become the brigade commander. Ako na lang ang magpatakbo. But on my second visit, she told me na ganito na lang, Sid, ikaw ang brigade commander, ako ang iyong deputy. So that happened at inabot kami nung yung COVID time. So we were very active. So I became the brigade commander. Then Mayor Sara, who is our vice president now, was our deputy commander. But she was very supportive in our Ready Reserve Brigade. Sa kanyang pamumuno sa 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, lumikha si Colonel Ungab ng maraming pagbabago na mas magpapakilos sa bawat kasapi ng brigada. Ito ang binahagi sa amin ng isa sa mga matatandang reservist na si Captain Walter Somozo. When Colonel Ungab became the brigade commander, ang brigade headquarters was complemented with complete staff officers and personnel. Naorganisa ang brigadang ito noon dahil may nalikha rin 3 Ready Reserve Battalion, ang 1st Metro Davao Ready Reserve Infantry Battalion na sumasaklaw sa buong 1st District ng Davao City. Nariyan din ang 2nd Battalion na saklaw ang buong 2nd District ng Davao sa kumpas ni Lieutenant Colonel Edgar Violan. At ang 3rd Battalion na hawak ang buong 3rd District ng Davao na nooy pinamumunuan ng nooy Lieutenant Colonel na si Isidro Ungab na siya ring kongresista ng nabanggit na distrito. Later, kay gi-organize ang brigade, na-consolidate katong na-consolidate katong 3 ka batalyon. Nahimo na lang karon og 1105th Ready Reserve Infantry Battalion. So katong mga batalyon sa District 1,
batalyon sa District 2, batalyon sa District 3, nahimo na lang company. No? Headquarters Company, Alpha Company, Bravo Company, o Charlie Company. Charlie, dito covering District 3, Bravo, covering District 2, ang Alpha covers the District 1. And recently, Delta Company gi-absorb sa 11 office CDC ang Island Garden City of Samal. Because previously, ang Island Garden City of Samal, geographically, siya, under the command of 1101st CDC. Tagom ang ilang base. Pero because of geographical location sa Samal nga medyo mas accessible siya dali sa Davao City, nag-decide sila nga ang Samal will be supervised by 11 officials. Hindi man sila kagaya ng regular na sundalo na nasa prede mismo ng bakbakan, pero may malaking papel din silang ginagampanan. Sa main thrust sa Red Reserve Unit, especially sa brigade, is to develop, ma-strengthen yung spirit of volunteerism with commitment and dedication. Nakamamangha nga itong si Captain Walter Somozo dahil kahit sa tanda ng kanyang edad, sa katunayan, nasa kalahating siglo na siya sa kanyang pagiging reservist. Parati pa rin siyang nagboboluntaryo sa brigada kahit pa pwede na siyang magpahinga. Pero sir, kung ihangir nato ng atong uniforme, ato nato na ibutang sa dali ra nato makabuot. Oo, tragyapon. Wala nga, pagparilib na ako as operation officer, wala ko ma-issue o order nga na kaning na relieve ko sa Red Reserve because of AIDS. Kay napakoy plano nga mo serve pa. Dili na sa Red Reserve kung ato na sa standby reserve. Masyado ngang nakatulong sa operasyon ng brigada ang pagsasaayos ni Colonel Ungab sa mga posisyong kailangan sa kanyang brigada. Gayunman, ang pagluklok mismo ng mga personahe sa iba't ibang section mayroon sa 2202nd. Ang paglagay mismo halimbawa ng isang commandant sa headquarters ng brigada ay mas nagpagaan sa pagpapalakad ng operasyon sa buong tanggapan nila. Ang headquarters commandant, mo niyang in charge sa unit sa 2202nd Brigade. Sa brigade, siya mo in charge. Siya may sa security sa unit, particularly sa headquarters. Ang headquarters mo ay in charge sa beautification, pagpanindot, maintenance sa opisina, deployment sa tao, kalanglitan na ay operation sa gawas. Ako na magtagtag og tao dito sa mga staff na nailangan, particularly sa operation. Nariyan din ang officer na lumilikha ng mga patakaran sa kanilang mga personahe, gayon man ang pamamahala sa mga social events ng kanilang unit at mga araw ng pagbibigay parangal sa mga karapat-dapat kilalaning mga institusyon at individual. As the IS-1, ako ang nagpe-prepare ng mga documents para sa mga duty ng mga tao natin. Every time that Davao Task Force or our city government will ask augmentation from our personnel. So, tinitingnan natin na yung mga tao natin sa 2202nd is ma-deploy natin base sa kanilang mga specialization. Just like for example, may mga disaster dyan, we have trained personnel na pwede nating ilagay doon na mag-responde. So part of our function as
sa ISWAN is to ensure na every time may need sa unit natin, we can provide those personnel, sir. Sa mga lugar na malayo sa headquarters ng brigada, ay siniguro rin ni Colonel Ungab ang pagkakalikha ng Advanced Command Post at Headquarters Company. Gayunman, ang pagkakatalaga sa pinuno nito sa katauhan ni Captain Carmelito Lupo. At present, I am the Executive Officer of the Headquarters and Headquarters Service Company of the 2202 Ready Reserve Infantry Brigade under the command of Colonel Isidro T. Ungab, the Brigade Commander. At I was designated 2 years ago as the officer in charge of ACP, Toril, that is the Advanced Command Post of the 2202 Ready Reserve Infantry Brigade, located in within the compound of Toril District. Sakaling wala si Colonel Ungab sa mga opisyal na lakad sa ngalan ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, ay nariyan din ang kanyang Deputy Brigade Commander sa katauhan naman ni Lieutenant Colonel William Revisa. Supervise ako sa brigade staff, nagmo-monitor sa mga activities kapag wala ang brigade commander. Ang mga nakapanayam nating mga officer ng bawat section ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade ay hindi lang basta voluntaryo. Sila ay may mabibigat ding katungkulan sa kanilang buhay sibilyan. As a practicing criminologist, sir, under Republic Act 11131 or the Philippine Criminology Profession Act of 2018, criminologists are also mandated to help in our national security. And that is the reason why I joined also the Reserve Force, considering the provision of that Republic Act 11131, sir. Dati akong PNP officer. But before naging PNP ako, nag-train din ako sa basic military training. Katong gi-require sa time ni Marcos, nag-require katong mga 18 years old to 25 years old to undergo basic military training. So nagkaroon ako niya ng 18 months sa basic military training. Dream ko before na magiging army officer ako. But hindi ko nagawa yun kasi after sa 18 months, hindi ako nagpa-enlist kaya may nag-offer na magandang trabaho. But kahit na hindi ako natuloy, naging officer ako sa PNP sa time ng Philippine Constabulary Integrated National Police. Naging officer ako from Police Lieutenant hanggang Police Major. Yes, I am happy. And even my family are happy that I have an outlet to continue what I have started. Dahil maayos nga ang forma ng istruktura ng brigada at aktibo mga tao nakaposisyon sa bawat liderato ng mga seksyon, ay mabilis itong rumesponde sa panawagan ng Armed Forces of the Philippines na siyang tatao sa mga lugar na pinagdadausan ng mga aktibidad sa Davao City. Nangyari ito nang ang kadalasan sa mga regular na sundalo na sana ay madedeploy sa visibility and security ng bawat pinagdadausan ng aktibidad sa Davao City ay pinadala sa Marawi dahil sa pag-atake ng mga terorista doon. There were so many occasions like Kadayawan, Araw ng Davao, Lenten Season, Oplan Kaluluwa. Almost 1:10 ang ratio. 1 active, 10 kaming reserve. Pero hindi makikita dahil naka-uniform kaming lahat. Akala din ng tao that all army or AFP lahat. No? So kulang lang yung aming arms because what we had as the licensed short arms, yung mga long arms, yung mga active lang ang nagdala. So yung augmentation namin were really, I would say,
noteworthy, nakatulong talaga sa manpower sa ating armed forces. Ipinunto ni Colonel Ungab ang kalagayan ng reservists sa Israel, kung saan handa silang sumagot sa panawagan ng kanilang pamahalaan na dumepensa sa kanilang bansa laban sa kung sino man ang aatake sa kanila. The good model is with what happened in Israel. They were able to mobilize 360,000 reservists in a matter of 48 hours. No, nakita na to and fully equipped sila. So sa ato, we just want to keep them prepared para in case of emergency. Just in case we need to mobilize our troops, ready ang atong reservist. There was this story in Marawi during the Marawi siege that the reservists were mobilized and only a few were prepared to handle the firearms. So, yun, with that lesson, sabi ko, we really need to prepare our reservists na anytime o may emergency o kung kailangan mag-respond ang reservist. Not only in times of war, but in so many instances, disaster. Maituturing na disaster ang nangyari noong taong 2020 kung saan nagkapandemya sa buong bansa at kailangan ng presensya ng mga sundalo para sa pagpapatupad ng serbisyo ng pamahalaan upang maprotektahan ang bawat Pilipino mula sa nakamamatay na infectious disease. During the COVID pandemic, that was the longest deployment of our unit. We were assigned at Toril Public Market and some Talipapa areas to ensure the compliance of the Interagency Task Force on COVID guidelines, implementation like social distancing and wearing of masks. So aside from Toril deployment, we are also deployed sa airport arrival area to ensure that the compliance of the COVID protocol are being followed. And also at the airport area, the temporary treatment facilities, yung mga nag-arrive, dalhin doon for examination. Nandoon ang tropa, nakakuan kami doon, naka-deploy 8 hours and travelers in. So far yun ang mga kuan namin. And we continue this deployment sa Toril Public Market because we are just within the vicinity of Toril. Eventually, magkatapos naman ng medyo luag na ang protocol, dito na po misa ko, vaccination, roll-on vaccination. Nandun ko, nag-serve ko as volunteer without pay, without allowance. Murag dugo na nako na nga mo serve sa unit o sa atong mga katawan sa mga Pilipino. Pero hindi nag-iisa ang mga personahe at reservist ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade sa pagpapatupad ng pandemic protocol ng pamahalaang Duterte. Kaagapay nila ang 1105th Ready Reserve Infantry Battalion na dating 1st Metro Davao Ready Reserve Infantry Battalion. We were at the forefront during the COVID days. We were also at the forefront in almost all of those activities that needs HADR operations. So, ngayon nakikita ninyo na karamihan ng mga naka-uniforme, bulk of those people are reservists. So, the reservists are just are sent there presumably to assist in various operations of the regular units. But the fact also remains that the bulk of the personnel that are there are members of the reserve force. Kinilala naman ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng City Health Office at Barangay Local Government ng Toril ang kabayanihang hatid ng mga reservists dito sa Davao City.
CHO at that time when we were at the height of COVID and we were to do the vaccination. So dakong tabang ang reservists because they were the one, because we need vaccinators. We need people to be in the front for a screening, so we don't have that much manpower. And there was not much people trying to volunteer kasi takot nga sila for the exposure. So it was a good thing na the reservist was there. They did the screening because they have doctors. And then they also did the vaccination, so they have nurses. So then they also do the post-vaccination. So they really had a lot of things that was done for the vaccination. So in fact, it's not just doing the vaccination in the urban places. We did the vaccination in the barangays. We went as far as peripheries. Yeah, and you know, diba, pag sa periphery, medyo mahirap din, no? But they were there. Not only were they supporting the vaccination, but they were also doing the security for the manpower, for the people working, and for the patients. Kana atong mga katawan that time, malibog sila. Asa sila padulong, unsa ilang angay buhaton. So na ang mga katawhan nga makaranas nga feelings na kanang mga uncertainties bitaw. Asa sila makapagkaon, asa sila padulong, unsa ilang day-to-day na buhaton para mapadayon ang ilang kinabuhi. So kung makakita sila men in uniform like reservist, makampante sila. Sinaa sila day maduulan, madaganan. So way pagduduha nga to ang mga reservist, andam giday na nga mutabang and then ma-address tong mga concern sa mga tao like karang makatudog ka ng mga food packs. Happy kami, you know, because Davao City, with the result of the vaccination, we were given an award. We one of the highest in highly urbanized cities. I think the vaccination team, the vaccination cluster garnered about 7 to 8 awards in the time that we were doing the vaccination. Dahil nga voluntaryo ang bawat kasapi ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade, tuwing sila re-responde sa bawat sakuna o kung anumang aktibidad na hinihingi ang kanilang serbisyo, napagtanto ng pamunuan ng brigadang ito na pangalagaan din ang seguridad ng bawat isa sa pamamagitan ng isang life insurance. We started with a few, then nung nakita namin na pwede pala, so that group insurance really helped us. We started with collecting, then nagtapal ako ng konti, but we tried to ask donations from mostly our members. Cheaper pa kung i-compute mo, cheaper ang mubayad ka og insurance. Aabot lang naman sa 50,000 pesos ang coverage ng bawat miyembrong nakapaloob sa isang insurance claim. Isang malaking tulong na ito sakaling may mangyaring hindi maganda sa mga kasapi ng reserve unit na ito. Sa ngayon, nasa 30 hanggang 40% lamang ng active reservist na aabot lang din sa mahigit 200 katao ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade ang kabilang sa insurance benefit na ito. Dahil sa gawaing ito ng brigada, humanga sa kanila ang buong pamunuan ng Army Reserve Command ng Philippine Army. Kaya, hinanais din itong gayahin sa ibang reserve units ng Armed Forces of the Philippines. Actually, ang dami ng brigade commander din na tumatawag sa akin. Two from Luzon asking me on the procedure. Naniniwala ang bawat reservist na sila'y matibay at matapang. Sila'y hindi takot sa sinusuong na landas dahil ang Panginoong may likha ang kanilang kasama at sanggalang. Walang pag-iibot silang magsisilbi dahil ito ay para sa karangalan ng kanilang bayan. Kaya, dito sa 1105th Ready Reserve Infantry Battalion, nag-uumapaw ang pagmamahal sa bayan. Kahit may magandang karera sa buhay, nandito sila sa kanilang reserve unit upang tanggapin at ipatupad ang bawat nakaatas na gawain.
Lieutenant Colonel na ngayon itong si Binibining Baisa na lumaki noon sa isang military camp. Dala ng ang kanyang tatay ay sakop ng Philippine Constabulary noon. Hindi man niya nakamit ang pagiging regular na sakop ng Philippine Army, nakapasok pa rin siya bilang laang kawal. Dahil may isang local government unit ng Davao na naniniwala sa lakas ng laang kawal. Kaya noon, sumuporta ito sa pagsasanay ng mga taga Davao para sa basic citizen military. Nagsimula siya bilang private hanggang naging private first class hanggang sa naging opisyal. Profesor siya sa Ateneo de Davao University. Walang allowance at sweldo sa ginagawang ito na pagsisilbi. Pero nakuha niyang sumali sa paghahanda sakaling magkaroon ng isang gulo sa ating bansa. We have to organize ourselves, we have to train ourselves, we need to be ready on the basis of war, aggression, internal conflicts that will happen here in Davao City. At least, kung merong mga ganon, ay within 24 hours, we will be called. And then we will be there. We will be ready. So, what we need are, of course, assets, mobility, logistics, logistical support from the local government unit. And we are very happy that supportive naman ang city government of Davao. Kahit siya'y abala sa kanyang trabaho sa Department of Public Works and Highways Region 11, ay inilaan din nitong si First Lieutenant Fetre Medal ang kanyang panahon sa mga gawaing panglaang kawal. Lahat ng karunungang nakuha niya sa Reserve Command ay kanyang nagamit sa loob ng kanilang tanggapan. Although may kanya-kanya kaming assignment, pero ang mindset, sir, is to serve people. Ang ako is, naaman ko sa highways, kung unsay higim, hatag sa ako nga trabaho, although kahit gamay siya nga butang, para sa ako, kung trabaho ni mo siya tarong, dakog impact. Kagaya ni Lieutenant Colonel Baisa, si First Lieutenant Remedal ay lumakaring may tatay na nasa law enforcement, kaya ang kanyang pagmamahal sa bayan ay nahubog rin. Mas naging malinaw sa kanya ito nang naniwala sa kanya ang kanyang asawa na isa ring retired Army engineer na may magagawa siya sa loob ng Army Reserve Command. Kaya, nang may pagkakataon na maging officer, ay hindi na siya nagdalawang isip na pasukin ang pagiging isang reservist. Napaday siya other way nga mas matagaan o meaningful ang akong pagiging Filipino. Oh, yes, sir. Kumbaga pa, dili lang di ay as professional civil engineer nga naa residence diri sa Davao, as a Filipino nga maging known ta. Ako alang, sir, is isa lang as a mother of 6 children, maging known ko nga dili lang ana as a mother, maging known ko nga maging married to a military officer. Dili lang kana nga manoon ko as civil engineer, as registered master plumber. Manoon pud ko, sir, in other version of myself, which is a public servant, but yung part-time hero as a reserve force. Pero alam niyo bang hindi rin tumigil sa pagiging tagapagtanggol at tagapagsilbi ng bansa ang kanyang minamahal na asawa? Dahil itong si Lieutenant Colonel Roel Tremedal ay inialay muli ang sarili sa Philippine Army matapos magretiro. Incorporate sa Reserve Force. Kasi yung attachment ko sa Philippine Army until now, very strong pa rin. Very strong. Gusto kong mag-serve pa rin sa Army. Dahil naisip ko, sir, matagal na, kahit yung nasa active service pa ako, na kung ano yung mayroon ako ngayon, ay utang na loob ko yun sa Armed Forces, particularly sa Army.
na kung ano yung mayroon ako. So kung wala ang Philippine Army doon, medyo mahirapan ko yung makamit yung mga gusto kong mga plano sa buhay. Operations Officer ang iniata sa kanyang katungkulan upang kanyang mas mapaayos ang kanilang buong tanggapan sa 2202nd Red Reserve Infantry Brigade sa ngalan na mas gamay niya ang takbo ng isang brigada. Sa ngalan na galing siya sa 52nd Engineer Brigade ng Philippine Army bago nagretiro. Maganda naman ang takbo sa brigade. Gusto pang i-enhance na yung camaraderie at saka yung gusto kong ma-define yung mga other aspects ng reservice. Kasi sabi nga ni General Manuel, yung Ariscong Commander ngayon, ay mirroring ito. So kung ano yung ginagawa sa active service, gusto ko rin na ma-implement ito. Like for example, kung ano yung ginagawa sa line units, line battalions, gusto kong malaman as operation officer para ma-feedback ko rin sa commander ko yung ma-establish properly yung tinatawag sir ng hierarchy of command. Kasi sa military, hindi man pwede na ang isang unit ay mag-operate lang ng siya-siya lang. So mayroon talagang lower units at may upper units. Kay sarap ng pagmasda na kahit sila'y mayroong 6 na anak, nakuha nilang magsilbi na 2 sa ating bansa sa pamamagitan ng pagiging mga laangkawal. Pero paano nga ba sila nagtutulungan bilang mag-asawa na nakaposisyon sa 2202nd Red Reserve Infantry Brigade at 1105th Red Reserve Infantry Battalion? Kung ano yung mga tasking ko, hindi ako niya pinabayaan, lalo sa mga office work. Mag-overtime kami sa bahay. Inalalayan niya ako. Kasi sinabi ko man na lahat ay para naman ito sa atin. Nag-serve ako sir as advisor niya. Pero actually, give and take lang. Mayroon din ako mga gustong hindi man lahat malaman talaga natin. Ginagawa ko rin siyang as advisor na rin kung mayroon ako mga aspect sa lalo na sa other government agency since na Assistant Chief of Staff siya sa DPWH sa Region 11. So kung may mga gusto kong ipaabot sa other government agencies o mga tanong, may mga kontak siya, yun yung nilapitan. Masunurin man silang lahat na pumasok sa pagiging laangkawal, lalo pat nahimok ang kanilang mga puso na pagsilbihan ng tapat ang bansa at ang mga tao nito. Hindi maiiwasang salubungin sila ng mga hamon. Unsaon ang reserve force mahimong ma-recognize sa mga katawhan na there is such a thing as the reserve force nga nagapangalagad, nga walay sweldo, nga usahay makagasto pa gani. We give our time, we give our effort, we give our treasures for this because we believe in something nga doon namin ikahatag sa nasod usab. Pero ang tanong, sa likod ng katotohanan ng masyadong mapanghamon ng katungkulang laangkawan, bakit patuloy pa rin silang naninilbihan? Nagapadayon mi, kay kung dili nami magpadayon, kinsa may magpadayon. If you would notice, bulk of the reservists dati previous years, are in the so-called matanda na. Mga more than 50 years old, 45 years old. Siguro ang average age, mga 45 to 50. So, ngayon lang nagsipasukan ang mas maraming mga reservists because of what is happening in other countries. People, Filipinos now see the need for a reserve force, the need for a ready reserve force that can face that hopefully can face any eventuality that might be forthcoming. Isa sa mga magpapatunay sa pusong matibay ng mga laangkawal ay ang kapartner nilang Task Force Davao. As we speak right now, nakadeploy ang mga personnel ng 1105th Red Reserve Infantry Battalion sa iba't ibang simenteryo. Tinutulungan ang Task Force Davao personnel para nang sa ganon na ma-ensure natin yung safety and security not only
It's because of the All Saints and All Souls Day, but practically the entire Davao City. Malaki ang partisipasyon ng ating reservists sa mga deployments during big events. Nandyan sila parate and natutuwa tayo sa pinapakitang dedikasyon ng mga kasama natin sa 1105th Ready Reserve Battalion. Nakausap namin ang dalawa sa mga opisyal ng 1105th Ready Reserve Infantry Battalion na on duty noong araw ng mga patay taong 2023. Wala ring paglagyan ng kanilang dedikasyon dahil kahit sa init ng panahon, suot nila ang kanilang uniforme at dito sila sa sementeryo matatagpuan. Nagsisilbi para sa seguridad ng ating mga kababayan. Sama sa uban nga nasod, nagtinabangay sila. Sa kung nahitabo karon na mga gera, daghan sila mga reservists. So karon po, dapat ang ato ang mga Pilipinas napunta yung mga reservists. So encourage nga ito ng mga eskwelahan ganyan nga mga pilog, mga ROTC para madungagan ang mga reservists. Since pa sa una, na maski retired na ko, ang akong common sense na ko nalang gyapon sa sa community. So mo nang willing kay ko nga mo duty, mo perform sa as a reservist. Alam mo, napakalaki ng Davao City. In fact, kahit pag sama-samahin kami ng Davao City Police Office, ng Task Force Davao at iba't ibang ahensya ng gobyerno concerning security, hindi pa rin sapat. Kailangan namin ng tulong, support at kooperasyon ng iba't ibang ahensya, and part of it, kaya ginawa natin na itinap natin yung formidable force ng 1105th Red Reserve Infantry Battalion kasi alam natin makakatulong ito sa seguridad. Kaya from then on, talagang kasama na natin sila, especially during big events dito sa Davao City. Maestro man ko, busy kayo ang maestro, kadaghang mga paperwork, kadaghang mga kuan, pero gigahinan po na ako ng being reservist. Kay ako nagpa-commission ganito para mahimo kong official, maka-encourage ko daghang mga tropa. Very happy kay kani makaserve ta sa atong community na ang ginatawag nato camaraderie sa atong grupo. So bis nga magkaangkaang na kumawala nga akong kakapoy basta makita na ako nga nag-service community. During the implementation ng propagation and advocacy ng culture of security, which is the main thrust ng Task Force Davao, we are continuously informing them and engaging them, and nire-refresh natin once in a while ang mga reserve force natin para nang sa ganon kung ma-deploy man sila sa mga iba't ibang areas, readily magawa nila ang kanilang tungkulin. Batay naman doon sa culture of security campaign na ginagawa natin dito sa Davao City, which is napakalaking tulong. Napakalaking tulong. On the other side, kung kami naman ang hihingi ng tulong sa kanila, like yung kultura ban, kaalaman at seguridad na pinapatupad natin dito, nandyan sila para tumulong on other aspect. Like giving of services, like yung mga material thing na kinukulang silang nagpo-provide nito. Like medical and dental services na kung saan napupunuan yung mga kakulangan para naman ibigay sa serbisyo sa mamamayan ng Davao City. Pag may mga namomonitor sila, sir, lalo na sa southern part ng Mindanao, nakapasok dito, kinoconsider po namin yung sir na information, hot information, kasi nagagaling na mismo sa mga kasamahan natin. Laking tulong po nila, sir, lalo na sa intel gathering at saka intel monitoring, sir. Ramdam ng buong pamunuan at lahat ng opisyal ng 2202nd Ready Reserve Infantry Brigade at 1105th Ready Reserve Infantry Battalion ang daloy ng katapangan at kaligayahan ni Numan na magsisilbi sa bayan. It's very satisfying to serve our country, to be a role model among Filipinos, to be a role model among reserve officer units, among reservists. Lipay tao og mayo na we can help our beloved country, the Philippines. In one way or the other, nakakatulong din kami, especially with the armed forces of the Philippines. We are all able and ready to help our country and our government. I am really fulfilled as a person, as a Filipino citizen, and I hope na I can pay back
more because I was given all of these chances because I love my country. So kung gaano kabait yung ating country, no, sa akin ay mas gusto kong ibigay through serving more and giving my extra time for our country. Wala tayong makuha na mga personal na bagay dito. Pero yung satisfaction, sir, at saka yung mga trainings na madaanan niya at saka yung pagsiservisyo sa bayan ay hindi yan makuha sa other mga undertakings niya, sir. Kung hindi, only in the army, makuha niya yon. Absolutely, I am satisfied. Not because I am encouraged by my husband and the legacy gibilin sa akong father. Absolutely, I am feeling accomplished. Kay rare lang kaili sa ako, sir. Minsan nga tinatanong nila, you have 6 children, paano niyo gi-manage? Sabi ko, parang go on with the flow lang ako, sir. Before, nahirapan ako, sir, kasi wala si Mr. And especially nung time na mahirapan ako mag-mobilize na magpunta sa CDC. But then, I tried my best. Masilisod mag-travel from our residence, paingon diri. Ako ginatry gid, sir, na nakuhaan mag-time ang mga bata, pero worth it kaayo, sir, kay lisod i-teach sa bata, especially mga millennials, nga mauni ang pagiging patriotic, nga makuhaan ng time, pero bugat kaayo, sir, nga impact sa ilahapod. Naniniwala naman ang bawat isa sa kanila na mas dadami ang katulad nilang matibay ang pagmamahal sa bayan kung ang kabataan sa ngayon ay may matuwid na disiplina at pagpapahalaga sa kanilang kalikhaan bilang mga Pilipino. At naniniwala ang mga reservist na ito na tutulong sa pagbuo bilang isang disiplinadong Pilipino ay ang pagpapabalik ng ROTC bilang isang mandatory subject sa lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Meron tayong mga subjects kasi sa criminology, just like for example, national patriotism, a subject in criminology. Inyon ay yung isang hinahandle ko in which nasi-share ko kung ano yung mga natutunan ko sa mga seminars, trainings na pinoprovide sa atin ng Armed Forces of the Philippines para maingganyo natin itong ating mga kabataan, matulungan natin sila sa kanilang disiplina para hindi ma-impluensyahan ng mga hindi magandang ideolohiya. And I think ang pinaka-the best on how I will influence them is to be a role model actually, sir. Sabi nga nila, walk your talk. Hindi mo lang sinasabi sa mga estudyante mo, but at the same time, lahat ng nakikita nila sa'yo, kilos mo, pananalita mo, nakikita nila, and I think yun ang pinaka-the best para ma-influensyahan natin yung ating mga kabataan, sir. Kasi sa nakikita natin yung mga bagong sibol na mga estudyante ngayon, nawawala na yung respeto. Kagaya lang dito sa University of Mindanao, malalaman mo na ang estudyante na makasalubong mo ay criminology. Why? Kasi sila ang nag-undergo mandatory sa criminology, ang ROTC. Nandyan makikita mo sa kanila pag nasalubong mo ang respeto na na-develop dahil sa ROTC. Pag nakasalubong mo, magsa-sidestep ang mga criminology student, mag-greet sa iyo. I see. I-compare mo sa ibang program. Pag i-greet ka sa estudyante o sa tao, ibig sabihin may respeto sa iyo. May disiplina siya. May values. ROTC cadets ngayon bago pumunta sa aming formations, sa Saturday formations nila sa mga schools. Ini-encourage namin na gagawa sila na isang magandang bagay sa bahay nila mismo. Maglinis ng bahay, magluto, tumulong sa parents nila. Anything that they can do para sa family nila before going to the formations. From that alone, ini-emphasize na natin yung
magkakaroon sila ng puso. Started dito sa family nila. No? Hanggang doon sa community and to the nation building. So I am one of those fighting or advocating for the return of mandatory ROTC in Congress. So hopefully we will be able to come up with a good piece of legislation. It is now pending in the Senate. So sa tinuod lang, kadtong mga nakaabot og ROTC are really the ones who are very active in the reserve force. Dako kayo og ikatabang ang compulsory ROTC. Well, for one, the training, military courtesy and discipline. Lahi gyud dako kay diferensya tong nagaagi og ROTC, most especially the officers. I have observed that when I was with the private sector, when I was with the banking sector, and now that I am in government, ma-distinguish ko agad yung dumaan ng military organization. Unang-una, those with the military discipline, dumadaan talaga o nagpa-follow talaga sa chain of command. So madali ko yung makita sa mga workers na they follow instructions to the letter and they observe the chain of command. Just in case of war or emergency, disaster, linog or whatsoever, unsaon nimo pagtapok sa ilaha kung wa sila kahibalo og unsay battalion formation o unsay brigade formation o unsay squad formation, magtapok lang sila dito. Mas delikado pa mutabang nga walay training. So training is very important. Imbis mutabang, basig sila pa mahimong tabangonon, mahimo pang biktima. Sa anumang layunin mayroon ng bansa, ang kanyang mga anak lang din ang pwedeng tumulong at dumipensa sa kanya. Silang mga gumagamit ng talino at kumikilos base sa tibok ng kanilang mga puso. Ating tandaan na minsay binigkas ng ating God Jose Rizal. Sa isang lalangang laban, walang ibang sandata ang tao kung hindi ang kanyang talino. Puso naman ang kanyang natatanging lakas. Kung ikaw ay may talino, kung ikaw ay may puso, kailan ka kikilos para sa bayang naging tahanan mo at pinagmulan ng iyong katauhan at kalikhaan? Ngayon ang panahon. Ngayon ang nooy sinasabing bukas. Na pagsilbihan ang namahal nating bayang Sinilangan, Pilipinas. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Tayong lahat ay Pilipino, kinsa pa man ang mo-defend sa atong nasod kundi kita, mga Pilipino. We would rather die fighting than live like slaves if we are conquered. Friends and IDO viewers, thank you very much for watching this very inspiring documentary. To God be all the glory. Please like my Facebook page, iDocu by John Paul Signan. Also, please subscribe to my YouTube channel, still the same name, iDocu by John Paul Signan. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also send your messages and suggestions to our email address flashed on your screen or to our messenger on Facebook. This is John Paul Signan. We continue to listen, tell, and inspire here on iDocu.